Hi guys, sorry late kung na-upload to. Pero ito na. Enjoy! Mag-aabang ng jeep, ay ng bus. Mag-aabang ng bus. Punta Manila. Ano kayo pwede lang sabi? Say hi to the vlog. Sa yung camera niya, nakatingin sa taas eh. Ano ko lang. Sa totoo lang noon pa dapat natapos to. Kaso inasikaso ko muna yung college life. Lapit na eh. Sapay architecture pa ang kinuha ko. 2 weeks ko atang digil na lang to. Tapos ang hirap din i-edit. Ang dami-dami kong i-edit. 642 video clips. Pero mamaya na yan. Ito na pas namin. Yan na. Pasay! Pasay. Pasay. Pupunta kami sa Manila para ihatid ang kuya ko na si Vince. Uwi na siya kasi sa Canada. Last minute nga akong pinayagan na sumama eh. 10 years ko siyang di nakita. At isasabi ko, hindi nagbago yung height. Ako pa rin yung pinakamaliit. Ngayon lang kaya ako magbibiyahe ng ganito kalayo. Tsaka ngayon lang ulit ako sasakay ng bus. First time in a while akong pupunta sa Manila. Last time ata akong pumunta sa Manila ay nung grade 7 ako. Eto ako na nag-iisip kung anong gagawin ko dito sa video na to. Pero since gabi na at pagod ako, itutulog ko muna. Eto na tayo sa kinabukasan. Grabe, di ako tumayo sa buong biyahe. Sakit ng paa ko. Pero naitulog ko naman all the way. At nandito na nga tayo. Si Tito Romel daw yung magpipick up sa amin kapag nakarating na kami daw sa Manila. At siya ata daw yung tour guide namin. Kaninang umaga pa siyang naghihintay sa amin. Nakalimutan ko na kung anong oras pero ang aga niya daw dumating dito eh. Paagal lang sa sakay, inabot kayong 8 oras yan ha. Grabe nitong National University sa Manila. Gusto ko dito. Pero nakaka-pressure. Ang dami talagang mga building dito sa Manila. Mostly mga hotel sila pero grabe ang lalaki. As an aspiring architecture. Grabe, parang ayaw ko. Admiring na lang. Pero ang gaganda. May naspat akong aeroplano. Bilog. Anyways, habang nasa kotse kami, namimix up yung pangalan namin ni Vince. Daniel. Ay, si Daniel. Si Daniel. Ako na, isa na yun sa ano ko rin, nakakalito na sa pangalan eh. Ferris wheel. 3 times lang ata ko yun sinakayan. Ito ang pinaka-favorite ko na building na nalampasan namin. Pero ayun nga, pupunta na kami dun sa pagkainan namin. Kasi 7:40 na at this time at 8 o'clock nag-open yung reservation ng hotel namin. So bababa tayo at kakain tayo. Papunta na kami doon sa restaurant pero hindi namin alam kung asan yung paloob kaya nagtanong si Tito. First time ko din kumain ulit sa restaurant. Last time is yung latest post ko. Rubik's? Alam ko mag-Rubik's. Ano yung record? Hindi natuloy yung kwan na yun kasi hindi ko rin lang natanong kung ano yung personal record. Pero sabi niya mas mabilis daw siya sa akin kaya talo pa rin ako. Eto na nagkakape kahit di nagkakape. Wow, bango. Hindi ko alam kung bakit sa buong time na nasa Manila ako, hindi ako masyado gutom. Nagpapapicture kami sa waiter pero since wala pa si Tito, hinintay namin. Hindi ako masyado nagkakape. Pero since mga 11 kami nagbiyahe, parang kailangan ko. Food montage. Mukhang masarap pero di ko rin lang naubos. Maliit lang kasi tiyan ko. Tapos na kami kumain kaya pupunta na kami sa hotel. Okay. Sa parking lot na tayo. Go. Let's go. Tayo sa daan. Daming storage yung phone mo ah. Siyempre, 72% na nga na puno eh. Ay. Ngayon lang ulit ako sasakay ng elevator. Makita mo yung... So yan, naghintay na lang kami dito sa lobby kasi inaayos yung room namin. Mabilis-bilisan lang naman no. Patas na nga kami dito. Medyo na culture shock ako at ang daming rooms. Pero hotel eh. First time in a while din lang naman kasi akong nakapunta sa hotel. At ito, unexpected yung nangyari. Hindi kasi siya dito. Uy, basit ka ba? Mano ka dyan? Tatatlo lang yung bed na nandito sa room. Occupied na kasi lahat ng mga kwarto kaya kumuha pa ng isa pang bed. At pagkarating namin, natulog na kami. Lo, saan ako? Ay, oo nga pala. Mga 2 hours sleep ata tulog namin. Pero pagkatapos na namin nagising naligo kami onti at lumabas na. Nag-aayos na lang. Selfie manin, matimit, guwapo. Kaya na. Pababa na kami ng hotel at pupunta na kami magsha-shopping. Basta doon banda sa Arenata Coliseum. Di pa ako nakakapunta doon pero nakapunta na daw si Papa doon. Mainit. Mainit. Bilis, open na yung pintuan. Parang heist. Unicorn ah. Maganda daw na pagkainan dito pero hindi ko pa alam kung ano ito. Pangalawang beses na akong nakakita ng Robinson dito. Enjoying the view. Wala naman nang ibang magawa kundi mag-video. Pero bago mag-shopping, kakain muna. Pero napaikot kami dahil walang parking lot sa McDo. Kaya sa KFC na lang. Ito pala yung KFC oh. Ayan o. Dito naman talaga kami kakain sana. Kaso na-miss lang namin yung isang KFC. Kaya dito na lang kami sa pangalawa. KFC. Okay.
Pangatlong beses na ata ako kakain sa KFC ah. Since kakatapos lang kumain kanina, parang medyo busog pa kasi ako. Sorry, di ko talaga alam mag-order dyan kaya si Tito na lang. Burger lang in-order ko dito kasi busog pa ako from the breakfast. Kaya medyo hindi ako nag-lunch. Pero kinain ko yung chicken ni Tito kasi di nga naubos. Masarap. Pang ilang beses ko nang nire-record tong video na to. Ayoko na. 1 week of voice recording nga eh. Anyways, alis na kami at dediretso na kami. Bye-bye KFC at yung sugar na sa juice na pala at hahalo na lang pala namin. Di namin kasi napansin na yung sugar na sa juice na at hahalo na lang pala namin. On the way na sa arena. Paano ulit nun? Basta on the way na magsha-shopping. Ang tatangkad ng building dito, hindi ako relate. Admiring the view na lang. Maganda kuha na ng inspiration dito sa Manila. Pero on the way na magpa-parking. Ayun ako sa left. Ayun yung Ilang beses na ako nag-park dito pero minsan nalis. dito ako. Tsaka for entertaining purposes lang pala tong video na ito. Travel vlog ko lang to. Sana ba tayo? Nakatina ako. Lahat ng edit mo, makikita mo nakatina ko sa... Hindi ba? On the way na kami sa elevator kung asan yung entrance. Buti na video ko kasi nung magda-drop out na sana kami ng gamit medyo nawala kami. So ayun, pupunta na kami sa loob ng mall gamit ang elevator. Kakagalaw pa lang, napapasabi na nakakahilo yung elevator, grabe. Hindi lang ako sanay. Uy, Lamig ah. lumamig ah. Lamig. Ito yung pinaka-impressive na mall na napuntahan ko. Meron din yung MOA pero nung bata pa ako nun. So guys, nandito tayo sa mall. Basta mall na lang. Hindi ko alam ang pangalan dito. Wala akong alam sabihin, hindi patay mo na yan. Palabas na kami dito pero babalik din lang kami dito mamaya. Pupunta lang kami doon sa isang shop. Ang gaganda ng mga building dito. As an aspiring architecture. Napapaisip ako kung nai-inspire ako o naaayawan ko na. Pero kaya yan, tuloy pa rin. Pinaghahanap si Kuya Vince ng damit niya habang ako na walang mahanap na size ng pants. So yan, nagtingin-tinginan lang kami ng damit. Tapos napapaisip, tignan mo naman yan, patingin-tingin, parang bibili naman. Walang pera yan. De, joke lang, may onte. Naghahanap ng plain shirts si Kuya. On the way sa second floor kasi walang fit na pants sa akin kasi ang date ko. Nakabili ka? Oo. Ako wala pa. Naghahanap pa lang. Yan na, may nahanap. Sa kids section namin to nahanap. Pero okay lang kasi sakto sa akin to. Maganda rin. Ito na. Pang school ko na rin to. Sabay pang outfit ko pang labas. Libre ni Tito Romel. Thank you, Tita. Okay, nakabili na tayo. May bibilin daw si Tito sa guitar shop. Kaya on the way kami doon. Kung guitar lover ka, ito yung sa'yo. Wow na lang. Pero since hindi ako guitar lover, di ko masyado gets. Maganda dito. Pero admiring naman kit di ako. Tignan mo ako, karami-raming mga gitara dito. Wala, hindi ko na alam mag-gitara. Hindi ako nagigitara. Ay, happy ba si Jello? Pabili mo yun? 180,000. Ay, baka mag-bukas yun araw-araw. Ito yung pinakamahal na nahanap namin na gitara dito. Grabe. Hindi namin alam pero guess namin na may doubt of gold siya. Ang DJ. Okay, tapos na at babalik na dun sa building na pinaglabasan namin. Kasi magme-merienda daw. Nakakakaba yun. Kasi kapag nagalaw mo, sira mo, bayad mo. Mag-ice cream tayo sa Starbucks. Starbucks. May ice cream ba sila? Hindi ko alam. Coffee lang sila eh. Coffee lang pala. Ay, may iced tea. May iced tea sila. Frappuccino iced tea. That's yun. Hindi ko alam kung tama o mali yung pinagsasabi ko dun. Di pa naman ako nakapunta sa isang Starbucks. Kaya hindi ko sure. Pero may naririnig naman ako. On the way sa isang floor para kumain ng ice cream. Pero nung pataas kami, nagulat ako dito sa floor na. Video. Wow. Laki ng TV na yun. Anyways, ice cream. Is it a good time to mention na lactose sa konti? Pero okay lang yan. Konti lang naman. Basta inom lang ako ng maraming tubig. Picture na lang tayo. Tamang hintay lang, tamang tambay lang. Unting merienda, unting kwento. Sakto lang. Selfie check ulit. Sa dapat ang binibidyo niya. Ay, binibidyo na Hey guys, so dalawa na lang kami. Ikaw pa kami. Humiwalay na kami. Bahala na. Mayroon nga akong camera eh, hindi ako naiiyak. Joke lang, naiiyak ako. Kaya wala masyadong commentary from me na nakaselfie. Video mo pa ako. Siyempre. On the way pala na magpapagupit si Kuya Vince, kaya sinamahan ko. Ayaw ko pa magpagupit kasi gusto kong pabahin sana yung buhok ko. Pero alam kong di yan mangyayari. Hey. Pero ayan na si Kuya Vince at off na ako maglakad-lakad. Okay guys, humiwalay ako. Maghanap sana ako ng pwede kong mabili na regalo. Kaso wala naman akong mahanap na pwede. Tatry ko na lang tumas. Hindi ko na alam kung nasan ako. May nakita akong arcade pero walang stock toys dito. Balik na lang ako. Maganda sana dito.
makipagpicturan kaso daming tao. Uy, aso. May idea na ako kung anong re-regalo ko. May nahanap ako. So dito na lang ako bibili. Nakabili ako guys. Dog. So ayun, nakabili na ako ng pangregalo ko. 500 pesos siya. Hinihintay na lang namin ni Tito yung gupit ni Kuya Vince. Try natin mag-cinematic. Yan, ganyan naman, cinematic. Ipo-point pa sa logo, oh. Yan. Okay, gupit ah. Bakit? Yung gupit. Maganda yung gupit. Parang ibang tao. Kaya nga eh, parang ibang Parang ibang tao. tao yung kinakaroon mo na kayo, no? We went full circle. Papunta na kami ngayon sa kotse para i-drop off yung mga gamit. Naalala niyo yung sinabi ko kanina na nawala kami? Yeah, ito yun. Di namin mahanap tong elevator na to kung hindi sa video. Kalinginan yun. Naligtas dahil sa video. Konting commentary lang dito sa video na to. 1 month ko nang ginagawa tong video na to at di ko pa ma-upload. Ang hirap yung voice record, tsaka ang dami-dami ko kasing ginagawa. Ito pa lang ng gamit. Sino ko? Sino yan? Sino yan? Pinapanood ko to kasi hindi kasya. Pero yun pala, iniwan na pala ako. Anyways, on the way na sa Arenata Coliseum. Nandito na kami, pero nung nagtanong kami sa guard kung anong gagawin, kapag lumoob ka na daw, bawal ka nang lumabas. I mean, pwede, pero bawal ka nang lumoob ulit kapag lumabas ka. Parang one-time entrance lang yun. Kapag tapos na. Hindi ka na pwede bumalik ulit kapag nakalabas ka na. Kaya maghintay na lang kami. And at the same time, sakto din lang kasi may bibilin din daw si Kuya Vince. Mga damit daw bibilin, which is dito sa shop na to. Oo, sapatos pinakita ko, pero may mga damit dyan, oh. Yang mga yan, oh. So yan ako na naghihintay, wala maisip. Ganda nitong sapatos, oh. Nung tapos na kami dito, dumiretso na kami doon sa Arenata Coliseum, which is ito. Sasabihin ko lang na impress ako sa loob kasi first time ko eh. At maluwang. So ito na yung Coliseum na basketball court. Yeah, ang luwang pala. I mean, expected. Pero first time ko eh. Wala, na-surprise lang ako. First time ko nga rin na manood ng basketball eh. Ang inaakala ko, bawal lang video ng mga players na naglalaro at i-upload. Kaya di ko na lang binidyo. Tsaka ni-mute ko lahat ng mga songs. Syempre, copyrighted na talaga yan eh. Bawal mag-video daw yan. Sayang. Pizza! My gosh, pagod na ako para i-edit to. Masarap. Ako yung camera, nandun eh. Nakatingin ako dun. So, ganyan ang light system nila. Nakakasira pero okay lang. Oh, so, halftime. Hanap na pagkain. Bale, mga ilang oras na kami ata na nandito. So, kakain na kami ng hotdog. Wala akong masabi. Napapaisip talaga ako sa about sa basketball. Ba't ko kaya ni-stop na maglaro? I mean, decent naman ako maglaro. Ayoko lang kasi. Baka kasi wala akong makalaro. Ito lang yung isa kong video sa play. So, ayan na. Patapos na. At parang may riot. User. Okay lang ata. So, tapos na ang laro. At papunta na kami sa kotse. May pupuntahan daw kami. Hindi ko lang kuwasan. I think mga 11 o'clock na ito. Di ko na alam yung isasabi ko dito, kaya sit back and relax na. Kala ko uwi na sa hotel pero sinabi na pupunta kami sa... Vice Ganda Comedy Club. So yun, pupunta kami sa Vice Ganda Comedy Club. Kaka-turn 18 ko pa lang kaya pwede ako. Pero yun nga, lobat ako at pinairam ko yung powerbank ko kay Kuya Vince kanina at nalobat na rin. Kaya medyo stranded ako na walang ka-battery. Pero nakaya naman, nakapag-record pa nga kanina. Pero yun nga, bawal mag-video daw dito. Mga na 1 hour ata kami dito. More than 1 hour ata ngayon eh. So ayan nga, bawal pala mag-video sa loob kaya nag-picture na lang ako. Oo, may alak, uminom ako pero onti lang. Tsaka may pizza. Nasa second floor kami. Maganda rin yung mga performance nila. Di ko lang nga napakita na tumatawa ako. So mga 1 o'clock na ata ito. At tapos na kami doon sa club na yun. Di ako masyado natatawa kasi yun nga. Di ako social masyado para mag-gets yung mga jokes nila. By the way, ABS-CBN pala ito. Pero appreciate ko yung mga talents nila at performance. Kaya okay lang naman kit eh. Tsaka nag-enjoy naman ako. Hindi lang kita kasi dito matawa. Pagod lang kasi at naubos yung social battery ko. So on the way na kami sa hotel pero may bibilin lang daw muna sa 7-Eleven kaya stop over. Kagaya ng video na to, pagod na rin ako. Magdamag kong tinatry na i-edit at binabalance sa mga ginagawa ko. Pero yun na nga, nakauwi na kami sa hotel. Ay, wala, binigay kay Prince na wala. Wala akong regalo kaya sa kanya. Oh, yung bebe mo eh. Meron. So pupunta na kami sa loob ng room at baliktad yung phone ko nung ni-record ko. Kaya... Pero yun nga, naligo na ako at ready to sleep at kasi pagod na ako. Marami talaga akong na-experience sa isang araw lang na ito. Pero yun nga, na-drain na ako kaya pagod na ako.
So yan, umaga na. Nung nakita ko tong model ng hotel, nagulat ako. Kasi ganyan na rin lang gagawin ko kapag pang anong year ko na sa college. Ang ganda ng design. Tapos ang well-built. Pero yun nga, bumaba kami para mag-seek ng advice kung anong gagawin namin sa flight ni Vince. Kasi di niya ma-check-in through his phone. Pero yung nalaman namin, kailangan mag-check-in doon sa mismong airport. Kaya yan. Yan nga pala breakfast namin. Crab. Pero di ako nakakain kasi di ko alam kainin niya. Kaya itong hotdog and egg na lang ang kinain ko. So yun, medyo puyat nga kami kaya matutulog muna kami ng onte. Past midnight na kasi kami nakauwi kaya tutulog muna. Ayun na nga, paggising namin, nagpapak na si Kuya Vince. Kasi almost time na para punta kami sa airport. Agahan namin kasi kailangan namin ayusin yung flight niya. Hindi kasi ma-check-in sa phone. Kaya kailangan manually na mag-check-in doon sa airport mismo. Look at this view! Grabe, ang laki ng muscles. Sana all na lang. So, ayun na nga, naligo na ako at nagtututbrush na lang. Hindi ko lang kung bakit ko ito pakinipin. Mirror check. Sinuot ko na nga rin yung binili ni Tito na pan sa akin. Konting preparations na lang at alis na kami dito sa hotel. Bye-bye hotel, till we meet again. This is a display of my weakness. Bigat pala ng pintuan. So, dito nga tinatanong ni Tito Romel kung may naiwan ba kami. Ito yung ginawa ni Kuya Vince. Grabe. Pababa na kami dito at dediretso na kami doon sa garage. Garage tawag doon, di ba? Oo, garage tawag. Gabing-gabi na, hindi ko na lang iniisip kung sasabi. Mukhang daming iuwi ni Kuya Vince ah. Joke lang, konti lang. Ayos-ayos lang ng book at alis na. Ano tumutunog kuya? Yun o. Tutunog yan, ibig sabihin, nakago ka, wala kang nasa lubong. Sige, thank you very much ha. Thank you. Thank you po ate. Next time. Ito. Sige. So yun nga, pinag-uusapan nila Tito na kwan. Kapag uuwi daw sa Pilipinas ulit si Kuya Bin, pwede siya pumunta dito sa hotel na to kasi yun nga, may kapit. Ocean na pala yan, oh. Magagandang building na naman. Makakagawa kaya ako ng ganyan na kalaki na building. Only time will tell na lang. Pero yung sinasabi sa akin ng time, kailangan kong tapusin to. Anyways, kukuha nga kami ng pagkain dito sa Jollibee. So ako na nasa likod na hindi alam kung anong i-order, kaya yung simple na lang na burger. Double burger. Tapos habang naghihintay sa drive-thru, pinabili kami ni Tito sa Krispy Kreme. Krispy Kreme. Ginawa natin kahapon. Hindi ko na sure. Pwede yung mix. Pwede yung mix. Ilan ba yung pera? 300. Ngayon na ako. So we ended up buying half a dozen of glazed donuts. At yung binigay ni Kuya Bin sa akin na ito. Hindi ba? Yay! Bakit mas maganda ba dun sa Canada? Ewan ko. Parang walang glaze eh. So yun, sakto lang kami nakasakay sa kotse. Burger with fries lang. And drinks. Okay lang sa akin to kasi malit yung tiyan ko for some reason ngayon. Kaya di talaga ako makakain ng marami. In the horizon, I spotted a plane. Hindi ko lang kung kita ng camera pero tinesting ko at kita naman. So yun nga, first time ko lang ulit dito sa Manila at may conscious na ako dito nung punta na ako. Kaya yan, na-enjoy ko talaga yung mga time ko dito. Dami ko rin nahanap ng mga inspirations na building na pwede kong titnan. Yun nga lang, di ko memorize. Kaya meron tong video na to eh. Pero yun nga, ang dami ko rin nalaman sa mga stories na kwento ni Tito Romel. At nakaka-inspire rin naman kit eh. Wala lang, naalala ko lang ng hirap-hirap ng time ng mga parents ko noon. At nandito yung mga parents ko para tulungan ako sa mga biyahe ko. At syempre, not all the time naman. New experiences din naman ito kitty sa akin. Tsaka marami naman akong natutunan. Tsaka sa stories nila grandmother ko. Ayun nga, basta overall, dami kong natutunan dito sa trip na to. Yun lang naman para sa akin. Video ka na ulit? Yes. Nalolo pati. Full charge. Pinull charge ko ulit. Buksan na yung powerbank niya eh. Donut! Busog na ako dito. Hindi ko na alam kung sa Air Canada ba ako mag-check-in o sa Scoot Airlines mag-check-in. Napalitan pala yung airlines ni Kuya Vince. Kasi I think since pupunta siya sa Thailand, then Thailand to Canada, pinalitan yung airline niya. Iba yung napindot ni Tito. So narito na sa airport. At ito si Kuya Vince na nag-iisip. So like, yeah, maglalakad na lang kami papunta sa airport at ito na yung mga last minutes kong kasama si Kuya Vince. Parang feel ko masyadong maikli pa rin yung banding namin pero okay lang naman kitty sa akin. May mga gusto pa sana akong mga itanong-tanong. Mostly about college kung paano niya hinandle. Pero okay lang yan, malaki na ako. Medyo mahangin-hangin dito sa airport. Gulo ng buko. So yun na nga, mamayang 6 pa daw yung flight ni Kuya Vince. Pero mga 3 o'clock pa lang. Kaya una na kami ihatid ni Tito Romel sa bus station. May iwang ka na. Oo, maganda ka na pag may anak na pagbalik ko. Hindi masyado narinig yun pero okay lang. Parang ako yung pupunta sa Canada. Bye bye guys, punta na ako Canada. Hindi, joke lang. Pero yun nga, gusto ko sanang itry pumunta sa Canada. Kaso wala pa akong passport. Punta na ako Canada guys. Punta na ako.
Hintay na lang. So habang naghihintay, pupunta muna kami sa food court sa taas. First time ko lang dito sa section na to, kaya hindi ko alam na meron palang ganito dito. Tinanong ni Tito Romel kung gusto namin ng empanada. Hindi namin alam na dito pala kami kakain mamaya. Pero yun, iikot kami at titingin muna ng mga iba pang pagkain bago kami mag-settle doon sa empanada. Hey! Hinahanap nila yung flight ni Kuya Vince. Hindi ko alam magbasa ng ganyan. Tumitingin-tingin na lang. Dito hindi ko alam, pero naghahanap ata kami ng iced tea. O kaya iced coffee. O kaya coffee. Basta kape. Hanap ng pagkain. Ano yung flight mo? Wow! 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 Kailan ka lang. Parang basa buhok mo. Ha? Parang basa buhok. Ay, nag-gel ka pala. Bilong. Kaya na pala. Nandito na kami sa Empanada store. Anyways, kape. Hindi ko napansin kung dark pala ng kape na to, kaya dinoble ko yung sugar at cream. Hindi na ako kumain ng empanada. Busog pa kasi yung tiyan ko at baka masusuka ako kapag sumubran. Video to. How about your loved one in Kasibu? Wala po yung kasi po yung life. Yeah. Oh, Yes. ito. Then, That's all. You're a shy person, ha? Sorry na lang kapag di marinig yun. Di kasi malakas yung pagkasabi ko dun kanina. Video kami ni Tito Romel at kinoko yung video na yun. Kinoko lang naman yung sa part ko. Pero yun nga, time na para maghintay. Kasi mga 4 o'clock ata kami alis dito. Hi guys, so wala nang sabi ko, hindi ako naka-glasses. Sakit ng mata ko. Naghihintay na lang ng flight. Mag-open kasi mamayang 4 yung lobby niya, kaya hintay na lang. Ayan sila. So kakarating lang nila from getting news about his ticket. Nakuha na niya at iatid na namin siya doon sa loob. Nag-pure English daw siya nung nag-explain siya sa attendant doon. picture na tayo lang. Nag-record yun. Record. Oh, video, doon. Oh. Vlogger sa vlogger. Bye Vince. Bye-bye, Vince. Bye Vince, miss ka namin. Bakit? Ticket mo. Yes, Magpapalaw sa'yo. Gear nila. Salamat sa mga tips. Sila sa school ah. Ganyan ako po. Ako din ang gulang ko sa school. Yeah. sige, basta pasok ka na doon. Alam mo na yan. Kayang-kaya mo na yan. Ano mo? Hulog. Bye Vince. Bye. Hindi natin siya hanggang doon sa ano. Ano? Oh, vlogger. So yun, natin na namin at uwi na kami. Baka malit kasi kami sa bus. Traffic eh. Uwi na. Bye. Ingat ka. Ingat ka Vince. Hindi ko alam mag-goodbye doon. Pero yun nga, hiwalay ulit kami. Mga ilang years na naman ulit ata kapag magkikita ulit kami. Kaya yeah, enjoying the moments. Pero yun, punta na kami doon sa kotse. Hangin. Grabe ang hangin naman nito. Walang. Gosh. Gulo ng buko. Yan. Bye Vince. Ayun nga, nahabulan kami ng rush hours at traffic na all the way. Kaya yeah, mabagal yung biyahe namin papunta sa bus station. Yung biyahe ata namin 2 hours para lang sa 16 kilometers na road. Naging 2 hours kasi sobrang traffic. Ayun, mas malala pa nga, nahihilo pa ako. Ayan yung mga aeroplano, hindi ko makita. May unti na akong alam kung paano mag-board ng aeroplano. Pero baka hindi ko yun makakaya kasi mabilis lang ako mahilo-hilo. Magaganda na yung mga building dito. Ganda sanang kuha na ng mga inspirations. Hindi ko nga alam kung magagamit ko. Di ko rin lang mabidyo-bidyo na maigi. Yan na ako na nahihilo. Kaya mo yan. Di ko talaga lang kung bakit palagi ako nahihilo kapag traffic. Hirap talaga magbiyahe kapag nahihilo. Magbibiyahe-biyahe ako para lang pumasok sa college ko. Kaya good luck na lang sa future me. Kaya mo yan. Admiring the view ulit. Gaganda talaga ng views dito. Yun nga, habang nasa kotse ako, may napansin ako. May train pala dito. Kalimutan ko na meron na pala. Sobrang hilo ko na dito, parang kinukuha na ako ng ilaw On the way doon sa bus station may nakita akong 2 statue. Maganda din naman kit yung mga designs nila. Magsa-sunset na grabe. Ganda ng sunset Pero yun nga, nakarating na kami dito sa mga bus stations.
At bababa na lang kami dito. Pero yun nga, 2 hours ride. Naiihina ako dito. Kaya mo na yan. Kuha-kuha lang ng gamit, tapos hintay na ng bus. Ingat. Okay, ha? Hintayin na lang namin sa sunod na buti. Sige. Basta wag lang yung deluxe, no? Nahihiya ako. Guys, nahihilo ako. Magsisisok lang na. Grabe ng traffic kanina. Pagod na ako. Mamaya na naman. Nandito kami sa isang bus station, pero mahal-mahal daw yung nandito, kaya lumipat kami doon sa Florida. Mga deluxe na daw kasi yung mga natira eh. Tsaka ako nagugutom ako at medyo pagod-pagod. Paano nga, unti lang nakain ko kanina, tapos nang biyahe pa na 2 hours pa kami nahintay. Napagod. Pero kumain ako ng orange kanina. Mga naghintay pa kami ata ng isa pang oras bago kami nakasakay ng bus. Buti nga hindi kami naabutan ng gabi habang naghihintay. Pero yun nga, pagod na pala yung katawan ko kanina, kaya nagugutom. Kaya kumain ako ng orange. Ito yung ticket namin. Kahit gabi pa nga lang, traffic pa rin dito sa Manila. At least merong mga street lights, traffic lights pala. So hinintay ko munang di sumakit ulo ko bago ko itulog. Medyo nahihilo pa konti eh. Pero nung nagkalma na tinulog ko na lang. Pagod ako. Pero yun nga, nagising ako ng mga around midnight. Sinik ko na lang yung phone ko kung sino mga nagchat. By this time ata nakasakay na si Kuya Bin sa eroplano. Pero tinulog ko pa ng onte. At mga by this time ata nakarating na si Kuya Bin sa Thailand at maghihintay na lang sa pangalawa niyang airline na dumating at pumunta na sa Canada. Basta nausyang siyang nakababa kaysa kami na nakauwi. Pero yun nga, nakadating na kami sa Tarlac. Nag-stop over kami para kumain. Dito ako na tinatry mag-vlog pero pagod pa ako at this time. Diba? So, sa Tarlac, ng bus Tarlac naman. Malapit na. Tapos na ako. Kulang pala ko. Bumili nga din ako ng pagkain. Hinahin ko nung nasa bus na ako. Tinuruan ako ni Tito kung paano maghintay ng bus at anong gagawin kapag nagbiyahe gamit ang bus. Pero yun nga, hindi ko na nabidyo nung bumaba ako. Basta imagine nyo na lang na nakababa na ako at naglakad na papunta kina Lola. Yan na ako na nakaiga. Hindi ko na nabidyo kasi pagod na ako magbidyo. Tsaka ang dami kong hawak kanina. Okay, tulog na. I overslept. Nung oras na. Uwi na ako. Lakad pa ako. Sinabing maglalakad pero nag-tricycle naman pala. Pero yun nga, nakatravel ako sa Manila. At isasabi ko na enjoy ko naman kit day yung ride. Enjoy ko yung time ko dun. Marami rin akong natutunan. Dami kong nalaman sa mga stories. Tsaka ang dami ko rin mga na-experience na first times dito. Salamat na lang kina Tito at pinayagan ako sumama. Pati rin kay Kuya Ben sa sinamahan ako. Pati rin kay Tito Romel na hinatid kami. At sinundo. Ang daming mga fun moments. Pero yun nga, natagalan akong edit to. Kaya sorry na lang at late ko tong na-i-upload. Pero yun nga. Thank you guys for watching. Hope you enjoy. Please like and subscribe. Bye!